Yeah, definitely nag-evolve talaga yung character ni Popoy because 8 years is a long time. Imposible hindi siya magbago. But the core, of course, remains the same. But ang maganda kasi is, di ba, ang interesting is kung ano yung ikikwento mo in between. Paano niya naabot yung after 8 years and paano ba, ano bang pinagbago. Yun, but if ask me kung merong Popoy sa akin, imposible kung wala. Kasi pinanganak ko po yun eh. Lumabas po yun sa akin. So, imposible kung walang bahid ng pagkatao yung character ni Popoy. Ito po yun, sa bawat character siguro na ginagawa namin, parang for it to be organic or ano, hindi mo pwede acting na walang parte ng pagkatao mo yung hindi kasama dun sa character. So yes, to answer your question, yes, may basha po in me. And siguro malaking parte dun yung kung paano rin siya magmahal at kung paano niya hawakan yung pagmamahal at promises nila sa isa't isa. Okay, thank you, Paige. Talaga I have a question kasi let's face it, dito nagsimula ang tinatawag ng Hugot movie. Ikaw ang nagsimula nito. Now, nag-hit na hit after 8 years sa mga Hugot movies, television, may mga pelikula na ganun din ang tema na about Hugot. Anong feeling mo na ikaw ang nagsimula ng you are the original Hugot movie director? Naku, hindi po ako. Sino? Si Catherine Raimundo at si Vanessa Valdez po ang mga gawa ng pinayagan ko lang mga linya nila. Yung mga liniyahan ganyan direct na hit ngayon sa TV. Yes, they're the brilliant writers of One More Chance, and I'm so happy to work with them again in this second chance, no? And yeah, thanks to them. Yun lang. Yung nagiging tema siya ngayon ng mga pelikula na ginagawa ng ibang director, ng ibang production, ganyan. Ganun ba? Anong feeling? Ganun ba? Hindi ko naman O diba? Ayoko na mag-mention pero ang dami na. Huwag na nahiya po. Huwag na po. Seryoso, emotional ka dali. Oh yeah, this movie, grabe. Mamaya kwento ko sa inyo. Okay. Okay, and for the last question, here's a question from Ruel Villacorta. Walang question si Alan Jones. Asan pa si Alan? Ay, si Alan will have the last question. Okay. Pero that kid Bea, yung last movie ba, iniyak ka niyo bilang real John Lloyd or Bea? Last movie? The Mistress ang last nila bago. Yung One More Chance. Iniyakan po. Umiyak ba kayo? Habang pinapanood yung kayo nila. Oo, yeah. Hindi pwedeng hindi. Ako nagpapasalamat ako kasi parang kahit na bahagi ako ng pinapanood ko. Pag pinapanood ko siya, na-enjoy ko pa rin siya bilang isang fan. So, ang laki nung wall na nagigiba kapag nanonood ako ng One More Chance. And up to this day, na-affect pa rin niya ako kung paano niya ako na-affect dati. Ako din gano'n, tuwing mapapanood ko siya sa Cinema One or ano kapag palabas, syempre iitigil mo yung channel yun, di ba? Maiiyak at maiiyak na din ako. Pero bukod po sa naiiyak siya, natidiri po siya sa cell. Nadidiri po ako dun sa kabebe. Sabi niya, ang pabebe ko pala noon. Pwede ko ba ipanago ng sarili kaso hindi po. Okay. Nasagot na ba po? Siya po original pabebe. Sobra. Sa Monday daw, again, Cinema One is showing One More Chance. Kahapon lang sa Free TV ng ABS, di ba? And for the last question, si Alan Diones, na-request ni John Lloyd mismo. Hindi daw kompleto without your question. Sure. Ito kasi, Lloyd D. Bea, parang yung One More Chance, parang definitive John Lloyd Bea movie, no? Parang, if I'm not mistaken, siya yung di ba yung favorite nyo? Kasi before The Mistress, sabi rin ni Nico, ang highest grossing film nyo was yun talaga, di ba? Tapos yun ang The Mistress na talagang malala. So, ang talagang nagmarka ng movie nyo, sa inyo rin ba, para sa inyo, is itong yung naunang pelikula. Dahil talagang parang naging pop culture, siya, di ba? Ganun siya tumatak eh. Tapos, yun muna, Bea, ito ba yung pinaka-feeling mo ultimate Bea John Lloyd movie? Para sa'yo, ito yung favorite mo?
sobrang malapit po ito sa puso ko, hindi lang dahil ano siya, naging sabi nila classic na, but because itong mga katrabaho ko, malalapit din sa puso ko, and parang minsan ka lang makakahanap ng isang grupo na talagang magja-jive kayo lahat, at parang nagkakaintindihan kayo lahat. Aside from that, parang feeling ko nga milestone namin dalawa ito. Nung panahon na ginagawa namin yon, yung One More Chance, parang hindi naman namin na-realize na ganun ma-affect yung mga tao at magugustuhan ng mga tao yung pelikula. We're just very lucky na naging parte kami. Isa lang po kami isang maliit na bahagi lang naman po kami ng kalakihan ng pelikula. Nandiyan po sila, yung mga writers po, and si Direk Cathy. At lahat po kami talagang nagtrabaho para mabuo yung ganong klaseng pelikula. Pero parang kung meron pinaka-tumatak na role sa'yo, it's Basha. Parang gano'n, no? Thank you. No? Baka po yung pabebe part. Alin pa rin yung pabebe part? Hindi yung pabebe part. Alin doon? Direk alin yung pabebe doon? You forever 13, 14, Promise? Actually, Ano yun? Yung ganun ka-arte. Pabebe, oh. Tapos ikaw, Lloyd, ikaw din. So si Popoy din talaga is malapitin sa puso ko. Bilang isa siya sa, no, isa sa most memorable film character ko siguro. Kasi ano rin parang sumabay siya sa isang influential na generation. So, kaya siguro ang tagal bago. Imagine after 8 years, parang fresh pa rin siya sa memory ng karamihan. So, yun lang, nagkataon lang siguro na ito yung pelikula noon na sumasalamin sa generation noon. Nung nilabas yung One More Chance. And after 8 years, we have this one. Ikaw, ano yung medyo na, yung si Bea parang naano siya dun sa pabebe niya, ikaw, saan ka medyo na pagkakapanood mo? Alin? Yung mga topless scenes niya po. Wala. Ayaw mo yun, Lloyd? Hindi naman ako. Siya humihinga. Hindi naman kasi ako, kumbaga, komportable po talaga ako sa katawan ko. wow! Oo, di ba? Ikaw na. Ba't kailangan ko pagkatawan, dapat laging perfect, laging maganda, laging may abs. Oo. Di ba? Malaking ako, representative talaga ako ng mga lalaki na. Oo, Marami talaga akong supporters dito. Oo, tapos Lloyd, alam mo ba may bagong meme na kumakalat yung sabi ng adjective na Popoy na ang meaning, o di ba may naging na siya, adjective yung name ni Popoy, na ang meaning, nagmahal lang siya ng sobra-sobra, tapos sa ending, nasaktan pa siya. Oo, alam mo yun? Na Popoy. Na Popoy, oo. Na-Popoy ka na ba in real life? Iba rin po yung dating ng iba. Napopoy ka na ba? Kaya, di ba, medyo iba yung dating. Oo, di ba? Medyo, hindi din. Para sa iyo, oo. Napopoy ka. Nagmahal ka ng sobra-sobra, tapos sa ending nasaktan ka. Oo naman. Talaga? Oo naman. Normal naman yun, no? Yeah, normal, but it's something na hindi mo hihingin para sa mangyari sa ibang tao. Oo. Kasi masakit talaga eh. Talaga ba? Talaga eh. Pero, yun nga eh, papasalamatan mo pa rin sila after, eventually, maaalala mo sila, papasalamatan mo pa rin dahil kung di naman nangyari yun, hindi ka mabubuo kung sino ka ngayon. Parang ganun. Wow. Cliche. Yeah. Tama naman. Tapos napanood mo, Lloyd, yung, di ba, yung movie ni Angelica at yung Tiko Talhana, ginamit yung, pinanood ni Angel yung film sa di ba, habang papunta ng Sagada. Tapos yung grabe siyang umiyak at may dialogue pa parang si JM, parang, parang pinlay tayo na parang, bakit di naman gwapo yan si John? Wait, ba't may ilab kayo mga babae dyan? Parang gano'n. Napanood mo yun? Ultimo doon, ginamit, di ba, cute. So tapos, yun. Bakit nga ba? Ikaw, Bea, sumagot. Bakit nga ba si Lloyd gusto ng mga babae, lalo na pag umiiyak siya ng wagas, yung ina-appeal, yung parang masyado siyang sinasaktan ng girl, parang gusto yun ng, at kinakailaban ng mga babae yun sa kanya. Bakit nga? Magaling eh. Magaling
poppy eye. Ay. Kala mo talaga, Oh. talaga namang vulnerable, yung talagang yayakapin mo lang, okay lang yan. Oo, okay lang yan. Hirap na po ako sa pelikula namin. Oo. Kahit na may masama siyang ginawa sa Brad, isang iyak niya lang, ako na agad yung masama. Pag umiyak na, ikaw na yung masama. Hirap eh. Paano Hirap din- talaga. Paano dito, Be? Meron ba, ganun pa rin ba? Ganun pa rin Isipin mo, kung malaki katawan ko, hindi ko magagawa yun. Di ba? Dito ba ganun pa rin? Direct ganun pa rin yung mga ano, yung hugot yung ano ni Popoy, parang ganun pa rin sa kakape at nasasaktan at ano, dito. Pero iba na. No, it's different. This film is different. Kaya nga po kami natatakot kasi baka ang ina-expect nyo ay malayo sa kung ano ang totoo yung pelikula. And, but we took our chance. We took our chance to tell you a story, another story about them that you haven't seen before and maybe you have not imagined for them to go through. Yun, we took also our chance. Parang, parang hirap na hirap ka talaga, ano, direct, no? Bea, ano yung pinaka-sayo, pinaka-hirap kang eksena dito? Bakit ganun yung sinasabi ni Direct na parang grabe?